titingnan natin to kung may supply. Ngayon, pag may supply naman to, ibig sabihin lang noon, dapat gumagana tong primary natin. Pag gumagana yung primary natin, dapat gumagana na rin yung secondary ng hyperride transformer natin. Ganun lang. Guys, mga ka-friendly, magandang araw, magandang tanghali, magandang gabi sa inyo lahat. Pasensya na ako, ngayon lang ulit tayo nagbabalik sa ating munting channel. Meron akong iba-vlog ngayon tungkol sa request ng mga kaibigan natin na humingi ng tulong sa FB page natin na para sa mga newbie, para sa mga baguhan. Yung mga veterano na alam na nila to, para sa mga baguhan, kung paano daw ba gumamit ng tester at kung paano sila magsusukat, hindi nila alam po paano mag-umpisa. So naisipan ko mag-vlog ngayon para dito sa mumunting tulong na gagawin natin sa kanila. Nito, meron akong hawak dito na power supply, isang ori ng power supply. Ito SMPS power supply to. Kung mapapansin nyo guys, itong SMPS na to, meron siyang nahati kasi sa dalawang power supply. Kung mapapansin nyo, meron siyang guhit sa gitna. Ito kasi, ang palatandaan na itong kalahati na to, yung tinatawag na primary ay hot ground siya. Ibang grounding niya. Yung secondary naman, yung niya naman tinatawag na cold ground. Kaya bali dalawa yung natin. Parang SMPS power supply natin guys, ganito. Ito SMPS. Yan, SMPS power supply. Halimbawa, ito yung SMPS power supply natin. Meron yan dito nahati sa dalawa. Yung kalahati, una, yung tinatawag natin na input. Ito yung input. Input 220. 220 volt AC pa. Yan. Tapos yung output natin, ito yung magiging DC. Output natin, ito magiging DC. Yan, DC. Yung itong power supply natin, may tinatawag to na primary. Primary at secondary. Yan, secondary. Tapos, yung primary, ibang grounding ng primary. Bali ganitong grounding, ang sign ng grounding ng primary, yung tinatawag na hot ground. Yan, yung sa secondary, yung tinatawag naman na cold ground. Yan. Magkaibang grounding ng dalawa. Baka kung ito yung input, 220 volt AC, ito yung primary. Yung primary natin, yung tinatawag na high voltage. Ayan, high voltage. Yung secondary naman, yung tinatawag na low voltage. Yan guys. Kita nyo, yung input, yung 220 volt AC pa, AC ah. Tapos, ipoproseso rito sa primary para maging DC. Pagtawid ng hyperride core transformer, magiging DC siya sa low voltage na. Bali dalawa, isang high voltage hot ground at saka low voltage cold ground. Bali dalawa. Kaya kung magsusukat ka rito sa high voltage, ang gagamitin mong ground is hot ground. Kung sa low voltage naman, sa secondary, gagamitin mo namang ground is cold ground. Ito hot ground to guys. Hot ground. Hot ground yan. Yan. Ito naman yung tinatawag na cold ground. Cold ground.
Yan. Bali, ito yung guys, ito yung. Kung mapapansin nyo, may guhit sa gitna. Kasi ito yung palatandaan na itong kalahati na to is hot ground. Kaya kung kukuha ka ng grounding dito sa capacitor na to, mapapansin nyo, ingat lang tayo rito kasi high voltage to, kung ano nito primary, high voltage pa to. Mapapansin nyo 400 volts, 10 microfarad, 400 volts. Kasi masusukat mo dyan, nasa 300, around 300 volts, kakalagpas pa, 300 to 350 volts. Ngayon, pag gumana na to, siyempre po proseso pa yan dyan eh. I-regulate itong regulator natin para gumana yung secondary. Pag gumana na yung secondary, saka ka na dito makakasukat ng voltahe. Ang gagamitin mo namang grounding is cold ground. Yung ito, yan ang ano niya, mark ng para sa ground. Sa grounding, babalik kukuha ka. Kung titingnan mo siya, ito yung sa grounding niya, ito. Yung mga negative ng capacitor. Tapos dito sa hot ground, dito ka naman kukuha sa negative ng hot ground. Dito to. Yan. Bali magkaibang grounding na yan. Pagka mali ka ng ginamit na grounding, halimbawa, nagsukat ka rito, ginamit mong ground dito sa kabila, mali ang masusukat mong voltahe. Kailangan, pag high voltage ka, gagamitin mong grounding, hot ground. Pag low voltage ka, gagamitin mong grounding, cold ground. Dito. Kaya magkaibang grounding, napaka-importante yan. Magkaibang grounding ng dalawa. Kaya napaka-importante kung magsusukat ka ng voltahe, kailangan titingnan mo. Then para naman dun sa pangalawa tayo guys. Paano naman dun sa iba na walang diagram, hindi kabisado kung ilan na masusukat yung voltahe. Ganito guys, pagka walang diagram, mapapansin nyo yung mga capacitor na yan, nakalagay 400 volts. Ibig sabihin lang nun, kasi ng working voltage ng capacitor is lahat yon 25% na yung working volts niya. Sabihin, mga 400 volts, medyo ano mo dyan, tatandaan niya medyo mataas ang voltahe kasi ganito yun guys. Teka lang paliwanag natin maigi. Pag wala kang diagram, halimbawa wala kang diagram, dito mo makikita sa mga capacitor, naka-indicate yan kung yung mga voltahe nila. Halimbawa ito, may nakalagay rito na 10 volts. Ibig sabihin yung 10 volts na yan, makukuha mo na yung idea na hindi naman pwede na laging 60% ang working capacity ng capacitor. Hindi man pwede pag 10 volts lalagpasan ng 10 volts, hindi. Pag mga 16 volts, halimbawa, nakita mo dyan, 16 volts yan. Di ba makita? Halimbawa ito, 25 volts to 20, yan. 25 volts to 20. Yung output kasi nitong hawak ko is lang, 12 volts, isang 5, saka dalawang 12 volts, negative saka positive 12. Sa madaling salita, dito mapapansin mo, pag mga 16 volts, ang masusukat mo dyan, maaari hanggang 12 volts ganon. Pag 10 volts, hindi ka naman pwede lumagpas ng 12. Maano mo na kagad na mga 5 ganon siya, mga 10 volts. Ibig sabihin lang nun, makakasukat ka dyan ng mga 5 volts. Mga 16 to 25, makakasukat ka dyan ng hanggang 12 volts. Kasi pag 25 volts, hindi ka naman pwede sumukat yan ng 24 volts eh. Maaari pinaka-maximum niya na yung 25 volts, pero ang output voltage niya talaga is 12 volts lang. Kasi yung 25 volts na yan, pwede ka na naman maglagay ng hanggang 35 volts, 50 volts, pero ang masusukat mong voltahe, ganun pa rin, 12 volts pa rin. Kaya lang, sinasabi ko lang dito, pag wala kang diagram, dito ka magbabase sa specification ng capacitor, yung nakalagay na working voltage. May nakalagay dyan na working voltage na halimbawa yan 10 volts. Ibig sabihin ng 10 volts yan, alam mo na masusukat mo dyan 5 volts hanggang 9 volts gano'n. Hindi rin kasi 10 volts hindi mo maano ng 9 volts yan, mga 5 volts gano'n, 6. Pag mga 16 volts naman, maximum na masusukat mo dyan hanggang 12 volts. Kasi yung 12 volts pwede mo lagyan ng 25 volts. Yan.
Tapos ito, Schottky diode, pinaka-rectifier diode niya. Plus yung dalawang diode nasa lupay, no? Yan. Tapos ito guys, mapapansin mo rito, 400 volts. Kaya medyo, ito yung tinatawag na hot ground, high voltage. Medyo ingat tayo rito sa paghawak-hawak kasi medyo masakit pag nahawakan natin. Kasi ito kadalasan, may ano to may karga. Alam niyo naman ang trabaho ng capacitor kasi, nag-i-store siya, saka nag-i-discharge ng current. Kaya medyo ingat tayo. Dito sa secondary, medyo kahit papano, hindi na delikado kasi kaya tinawag na cold ground kasi hindi na siya nakakakuryente. Dito sa hot ground, high voltage, medyo ito yung pag-ingatan natin. Ito nga pala guys, karamihan ng secondary, mapapansin nyo, dito tayo, punta na tayo kung paano ba malalaman kung buo yung power supply. Kasi kadalasan, yung power supply, lagi may dalawang capacitor dito. Papansin nyo yan. Ito, 22 microfarad, 400 volts. Tapos itong isa, sensya na, out of focus tayo 22, papansin nyo, 22 microfarad, 50 volts. Ayan o, 50 volts. Kasi ganito yan. Ito yung sa 220, tapos ito yung sa switch. Yan, ito yung sa switch. Ngayon, 220 siya, tapos dadaan sa ng fuse. Ito yung fuse Bali, ito yung sa 220. Tapos, pag switch mo ng ganun, yung AC rito, i-convert ng rectifier diode para maging DC. Yan, dadaan mo na rito. After ng AC, ito AC capacitor pa rin to. AC capacitor, tapos shock filter, tapos rectifier diode, resistor, tapos capacitor. Capacitor, mapapansin kayong 400 volts kasi nga after ng rectify, naging na siya, DC na. After dito, DC na. Tapos dadaan ng chopper, i-regulate ng natin, regulator, para maging siya, tumakbo yung tong primary ng transformer natin, hyper transformer to, dito bata-bata transformer, para tumakbo yung secondary, magkaroon na output supply to. Ngayon to power supply na to, mapapansin nyo, meron siyang capacitor dito, kasi kadalasan, sabi nung nagme-message sa akin, buo naman daw, wala siyang masukat, wala siyang makitang sira. Chinek niya na raw itong mga diode buo. Tapos, wala pa rin voltahe rito. Kasi dito, pagdating dito, meron talagang voltahe na iipon dyan. Ang tanong kasi, hindi naman pwede nito lang papansinin mo. Kailangan meron siyang tinatawag na startup sequence. Yung startup sequence yun, ayun yung tinatawag sa oscillation niya. Kasi di bali, ito yung natin diagram. Halimbawa, itong ginamit na regulator to, Viper 22E yan. Ayan, Viper 22E. Bali, ito yung natin, circuit diagram. Ito yung sa 220. Tapos, isi-switch niya, tapos fuse. Tapos, ito yung shock filter, tinatawag. Ito yun, shock filter. Tapos, didadaan ng rectifier diode, yung 4 na diode. Yan, 4 na diode para i-rectify niya na maging DC. Ito yung capacitor na to, ito yan. To 22, 400 volts, ito yan. Tapos, resistor, capacitor, tapos diode. Itong diode na to, ang trabaho nito para huwag magkaroon ng reverse polarity. Yan. Dito guys, mamaya susukatan natin ang voltahe, tuturo natin na actual kung paano ang tamang pagsusukat ng voltahe using by multimeter or digital meter. Sukatan natin. Ngayon, after na balik tayo, after na ma-rectify, naging DC na. Tapos dadaan yan ng
transformer natin pupunta na rito sa regulator natin. Ngayon, ang sabi dun sa ano, sir, buo naman, wala akong makitang sira, pero wala raw siya masukat sa secondary. Ito, wala siya masukat dito sa secondary kasi nga, kailangan aaralin mo yung circuito kung paano mag-oscillate itong IC na to. Paano yan mag-oscillate? Kasi para mag-oscillate yan, kung mapapansin nyo, meron yan ditong auxiliary winding. Yan, kung mapapansin nyo rito, ayan, mapapansin nyo rito, bali, meron yan auxiliary winding dito. Yan. Kung saan, susuplayan niya yung BDD, tatawagin natin BDD na ang ng Viper para magkaroon tumakbo itong regulator natin. Kasi sa unang nito, startup sequence niya, meron na kagad na voltahe rito eh. Yung dito, meron na yan ditong voltahe, naka-standby lang. Ngayon, mag-aantay lang yan dito sa secondary, sa pangalawang switch para sa oscillation niya. Kailangan mag-oscillate itong IC na to para tumakbo itong secondary natin. Kung mapapansin nyo, meron yan ditong auxiliary winding para supplyan itong IC natin. Ito yung capacitor na to. Kailangan ito, may masukat ka rito na voltahe. Kasi itong na to, capacitor na to, ang trabaho nito, para sa startup niya, para magkaroon ng oscillation na pag nag-oscillate na itong IC na to, saka patatakbuhin niya na itong secondary nitong transformer na to. Tapos, gumamit siya ng ito, yung optocoupler at saka TL431. Itong TL431 na to, ang trabaho to para siyang shunt regulator diode kung saan na-trigger na yung negative positive supply para na niya kung tama bang nilalabas. Minomonitor niya yung supply. Pero ang output nito nasa 2.5 volts lang yung sa reference voltage niya. Pag nabot niya na yung threshold voltage na 2.5, saka siya mag-activate. Tapos, saka gagana itong natin, optocoupler. Tapos, magpapadala siya ng feedback papunta rito sa IC na to para ay paalam na walang problema yung secondary natin. Kasi pag nagka-problema yung secondary natin, wala siyang may papadala na signal, hindi rin gagana itong IC na to. So sa madaling salita, pagka alimbawa wala kang masukat na 5 volts dito, ibig sabihin, tatanggalin mo muna yung connector dito kasi baka mamaya yung load, yung sira na yung system ng supply ng 5 volts mo, kaya kinakain niya itong supply. Kailangan tatanggalin mo muna itong socket, tapos saka mo sukatan, baka mamaya nagiging dahilan ng trouble dito, nadidetect nitong natin na may problema yung load side, kaya kinakain, may shorted na. Ngayon para mag-trouble mata sa power supply, tanggalin natin yung load side niya, saka natin tingnan kung mayroon sira dito. Ngayon pag wala naman, ibig sabihin lang noon, dito sa primary may problema. Walang oscillation itong IC natin. Titingnan natin to kung may supply. Ngayon pag may supply naman to, ibig sabihin lang noon, dapat gumagana tong primary natin. Pag gumagana ang primary natin, dapat gumagana na rin yung secondary ng hyperride transformer natin. Ganun lang. Kaya mapapansin mo, lahat ng rito, primary, lagi may isa pang capacitor na maliit. Ito, tingnan natin yung iba. Itong power supply na to, tatlong output nito, isang 5 volts, dalawang 12 volt, isang negative 12, saka isang positive 12. Tapos itong isa namang power supply na to, kung mapapansin nyo, gumamit din siya ng optocoupler saka TL431 na voltage shunt regulator. Tapos IC rin ang ginamit niya, pero wala siyang auxiliary winding. Kung mapapansin mo rito, dalawa na lang. Itong isa, meron siyang auxiliary winding. 4 pa yung niya. Isa, 2, 3, 4. 4 pa. Meron siyang ginamit na ito, may auxiliary winding pang ginamit para sa startup niya. Para dito sa IC na to. Ayan.
Yan o, ni-rectify niya pa. Yung pangalawa, ito yun eh. Yung auxiliary winding na tinatawag, ito yun. Meron siyang sariling winding nandito para sa supply. Mamaya titingnan ko na lang kung 12 o 20 o 18 volts to. Tapos ni-rectify niya, tapos resistor, tapos capacitor, tapos ground. Para sa supply nito sa pinaka BDD niya. Kasi ito, ano to eh, tawag dito, high voltage supply to. Ito naman sa BDD niya. Ito kasi yung ano niyan. Yan. Ito kasi ang laman ng Viper 22 natin. Yan, ito kasi ang laman niya, no. Yan, ito kasi ang laman ng Viper natin. Ito yung Viper. Yan o, Viper 22A. Yan. Yan, mapapansin nyo, Viper 22A. Yan, mapapansin nyo. Yan, Viper 22A. Ito ang laman ng Viper 22A. Yan. Yung number 1 niya, 1 and 2, yun sa source. Ito yung galing ng drain sa supply ng ano. Yung ano, 5, 6, 7, 8. Kung mapapansin nyo. Ayan yung apat na yan. Ito yung Viper 22A na yan. Itong apat na to, ayan, magkakasama. Yung 5, 6, 7, 8. Ayan yung galing ng high voltage dito. Sa positive, yan o. Tapos tumawid dito. Ayan. Tapos itong dalawa na to, auxiliary winding na to, galing din dito. Tapos ito rectifier diode, mapapansin nyo, yun o, diode siya. Ayan o, diode. Meron siyang rectifier diode. Tapos resistor. Pumunta rito sa ano, yun na supply ng IC natin. Na kailangan may masukat ka rito, kung mapapansin mo nakalagay. 50 volts. Ayan. 22 siguro. Masusukat mo dyan sa mga 22 volts o 18 volts. Mamaya susukatan natin. Ayan. Bali ito yung ano natin. Yung Viper 22. Ito yung IC natin. Yung 5, 6, 7, 8. Ayan yung drain. Tapos 1 and 2. Yun yung source niya. Tapos yung control. Tapos number 4 yan ng BDD. Tapos yung 3, feedback pulse galing ng optocoupler. Kasi itong optocoupler natin, gagana lang to sa pamamagitan ng ilaw na to. Ngayon, galing dito sa output, matidetect niya pagka mo monitor niya kung tama yung nilalabas na supply. Tapos tatakbo rin dito yan. Kasi ito yung TL431. Ito yun. Ito yun eh, yung TL431. Ito yun. Ito yung tatlong panel nakala mo transistor. Ano yan? Volt, shunt regulator diode. Yung gitna, yan yung reference voltage niya. Tapos ito dividing. Yung divider niya, dividing network ang tawag to. Depende sa voltahe na mamonitor niya yung negative positive kung tama yung nilalabas na voltahe. Sa kanya ipapadala rito, yan, sa pinaka-feedback dito sa control loop, yung IC natin. Ngayon, pagka nagkaroon ng supply, dito millivolt, milliampere lang yan. Ngayon, pag nagkaroon ng supply, iilaw na to ngayon, saka ito mag-activate itong transistor na to sa pamagitan ng liwanag. Yung liwanag na to, parang ano to, infrared diode. Di mo makikita yung ilaw nito kasi naka-cell plastic siya. Pero pag umilaw na to, ito kasi magsisilbing base nitong transistor na to. E optocoupler to PC817. Paano gumagana itong optocoupler? Pag nagkaroon ng supply nito, mamesukatan natin. Pag nagkaroon na ng supply, ilaw itong infrared diode na to. Kasi ang ilaw nito, ito yung magsisilbing paa, base nitong transistor. Pag ka-ilaw nito, ga-activate na itong transistor natin. Ito yung collector emitter na to. Collector emitter. Saka ngayon magpapadala ng signal dito. Saka magpapadala ng signal. Kasi bali ito kasi nag-iwalay sa hot ground saka sa cold ground. Itong optocoupler. Tapos at siya sa kanya rin pinapadala yung feedback papunta rito sa IC na to kung walang problema yung secondary ng power supply natin. Kaya sabi ko kanina, pag may shorted yung not sense dito, may shorted, hindi gagana tong natin, optocoupler, hindi rin gagana tong TL431 natin kasi
nasisensya na may problema, kakainin niya yung supply rito. Kaya pinakadabis dito, kung may shortage, wala ka masukat, tanggalin mo muna yung socket dito para malaman mo, baka mamaya dalawa nagiging problema. Maring may problema yung load side o kaya maring may problema dito. Tapos, saka ka magsukat. Ang pagsusukat naman, kagaya ng sinabi ko kanina, gaya nito, 10 volts. Ibig sabihin yung 10 volts na yan, di mo pwede ka makasukat ng 12 volts. Ibig sabihin, mababa lang, maaari. Dahil nga ito, tatlong voltaheng outlet to 5, 12. Maaari yung 5 volts, dito na namaya, lalaman mo na dito nang gagaling yung 5 volts. Tapos, coil. Tapos, rectifier diode, yung Schottky diode natin. Tapos itong dalawa, dito yung negative, positive. Mapapansin nyo yung isang diode, pabaliktad. Sa madaling salita, ito yung positive, ito yung negative supply. Mamaya, i-demo natin sa sukatan natin. Kaya ganyan ang forma ng diode. Kasi ito, lahat ng lumalabas dito sa hyper transformer to is easy pa, hindi pa nare-rectify. Sa pamagitan nitong Schottky diode na to, nire-rectify niya para maging DC, tapos filter capacitor. Yung filter capacitor, i-charge niya ito para magkaroon siya ng constant DC supply. Kasi pag sira yung capacitor natin, maaaring babagsak yung supply. Hindi siya magiging constant yung supply voltage DC natin. Maaaring mababa, maaaring tumaas. Kaya kailangan, yun ang trabaho ng ito ang capacitor, sa ori ng electrolytic capacitor kung saan may indicator siya kung saan yung negative, ito yung negative, tapos yung sign ng positive, wala. Meron lang siya negative, yan, negative yan. Yung sign na yan, negative. Yan, negative. Yung walang sign, yun ang positive. Yan. Yan lang. Tapos ito, makikita nyo rito, iba-ibang klaseng power supply. Dito, itong power supply na to is, fuse, Mylar capacitor, tapos ito yung rectifier diode niya, yung maliit, tapos capacitor, electrolytic, 400 volts resistor, tapos Mylar na capacitor, tapos diode para sa wag magkaroon ng reverse polarity, yun lang ang purpose niya. Tapos regulator, tapos ito is oscillation niya. Ang purpose itong capacitor na to para sa VDD supply ng regulator natin, para mag-oscillate itong regulator, para mabigyan ng pulse signal itong chopper natin, ay yung ferrite core transformer, para gumana yung secondary. Pag gumana na secondary, yung output nito is easy, hindi pa nare-rectify. So, i-rectify ngayon itong Schottky diode. Pag na-rectify na, magiging DC siya. Tapos, ipifilter naman ito para maging constant yung output voltage natin. Kailangan ito, malaking tulong itong capacitor. Kasi pag sirato, maaaring sobrang baba ng voltahe, hindi constant yung DC natin. Mahina, baga, yung natin, mamamatay, nasira pag sira yung capacitor, nagpa-fluctuate. Tapos after nito, meron siyang TL431 na shunt regulator diode para sa matitik niya kung tama yung nilalabas na supply rito, papadala ng signal dito sa pamamagitan ng optocoupler. Tapos meron siyang interference capacitor. Yung iba wala nang nitong optocoupler, gito na lang. Kasi ito backup lang naman to kung sakali pumalya tong optocoupler, meron siyang interference capacitor para sa cold ground. Yan, yung iba kasi wala na siyang kagaya nito. Ito charger, power supply ng charger, kung mapapansin nyo, wala na siyang optocoupler, kundi interference capacitor na lang sa pamagitan ng hot saka cold ground. Kasi ito yung sa AC niya. Tapos ang fuse na ginamit, 1 ohms resistor. Itong iba, hindi siya gumagamit ng resistor, ng fuse, kadalasan resistor. Ito kasi resistor na to, pagka umiinit na siya, hindi to kagaya ng ibang crystal fuse na pumuputok. Ito, pag umiinit, na-open siya, pero wala namang sira. Kadalasan papalitan mo lang to, okay na uli. Kasi kagaya na itong fuse, mga ganitong fuse, yung transparent, ayan, pag sira yan, ibig sabihin may shorted talaga. Yan yung mga transparent na yan. Yan transparent ang fuse na yan, mapapansin mo.
pumuputok yan pag may shorted na dito. Ito naman kaiba, kahit walang shorted, may init kasi ito. Dahil hot ground nga itong kalahati, yan, hot ground yan, na-open siya. Kaya yung mapapansin nyo rin dito, dalawa uli, dalawa yung capacitor. Kasi ito, mapapansin nyo, ayan 4.750 volts para sa startup. Ito, startup ng oscillation itong IC. Ito yung regulator, mapapansin nyo yun. Tapos, wala na siyang auxiliary winding, dalawa na lang yung winding ng transformer. Ayun dalawa na lang. Ay hindi, meron pa. May auxiliary winding din pala siya. 1, 2, 3, 4. Yan. Papansin nyo, 4 pa pala. Bali ito yung rectifier diode niya, rectifier tapos filter. Yun. 4 pa. Gumamit pa pala sa auxiliary winding para sa oscillation nitong regulator. Ang wala lang siya, hindi siya gumamit ng optocoupler. Ito naman, 12 volts supply ng mga rin to. Wala na siyang may optocoupler siya pero hindi na siya gumamit ng icing ganito. Hindi na siya gumamit ng TL431 na ganito. Yan, may optocoupler din to. Pero wala na siyang yung TL431. Kundi ginamit niya ng regulate, Zener diode na. Kasi ito, Zener diode din to. Yung regulator Zener diode din to. Kaso 3 pa. Yan. 3 pa niya. So dito, ang ginamit dito, Zener diode na. Ayan Gumamit nga siya ng optocoupler pero Zener diode na yung ginamit niya Tapos ganun din, may auxiliary winding pa rin siya. Mapapansin nyo, dalawa uli yung capacitor. Kasi nga, sabi ko nga kanina, ito yung rectifier diode niya. Pag na-rectify, magiging DC. DC supply na, meron na siya masusukat ka rito. Tapos, regulator, ito yung regulator niya. Tapos ito yung driver. Ito yung magdadrive para pagganahin to. Pag gumana na yung emitter collector nito, saka itong tatakbo itong transformer. Bali, ganun pa rin. Ito yung hot ground. Ito yung cold ground. Yan. Bali, isa lang supply nito. 12 volts lang. Saka wala siyang LED. Itong LED dito guys, pwede nyo lagyan ng LED yan. Tuturo ko na lang paano tamang pagkabit. Bakante. Tapos may resistor siya rito. Kasi hindi mo pwede lagyan ng LED yan. Kailangan maglalagay ka ng resistor. Kasi pag LED lang, susirain yung LED mo. Kailangan meron siyang series resistor ka na tinatawag. Tapos ang chat kay diode. Ngayon mapapansin nyo pala guys, dito 10 volt. Ibig sabihin lang nito, hindi 12 volts ang output nito, 5 volts lang din. Ibig sabihin, lang to, cellphone charger lang din siya. Ibig sabihin lang nito, cellphone charger lang din siya kasi 10 volts lang. Yan ang palatandaan kahit wala ng diagram. Kung nakita mo 10 volts, 330 microfarad, 10 volts, ibig sabihin lang nun, di ka pwede sumukat ng 9 volts yan kasi ang maximum voltage, working voltage niya is 10 volts niya. So 10 volts lang. So sa madaling salita, mga 5 volts lang to. Ibig sabihin, charger pa rin ng pala itong hawak ko, cellphone. Tapos guys, ituturo ko ng paano magsukat, paano gamitin ng tester. Tara. Balik tayo guys dito sa paggamit ng analog. Kasi ako, ang ginagamit kong tester, analog pag magsusukat ako sa hot ground. Kasi pagka itong ginamit natin sa hot ground, madalas nasusunog to. Kasi mainit mainit yung hot ground. Kaya ang ginagawa ko, pag magsusukat ako ng voltahe, ginagamit ko kadalasan, analog multimeter. Kung mapapansin nyo kasi dito sa analog, may tinatawag dito na meron siya ito kasi 50 volts DC. Ito guys, paliwanag natin. Guys, ganito. Ang paggamit ng multimeter, pag sinilik mo siya sa volt, AC, itong sign na to, AC. Ibig sabihin, ang susukatin mo is AC. Yan, AC ang susukatin mo. Ngayon, may kanya-kanyang ranging to. Yung range, halimbawa, naka 10 volt AC ka, naka-range ka. Ayan. Mapapansin mo,
Halimbawa, naka-rents ka ng 10. Tapos, yan, 250, 1,000. Kasi, halimbawa na lang natin, lagyan natin sa, naka-rents ka sa 50. Kasi ito, nakalagay dito AC to DC. Pero ang susukatin mo, AC. AC ka muna. O, dito ka muna sa AC. Nakalagay dito. Burado lang, pero nakalagay dyan, AC volts. Kasi pag AC volts guys, ganito ang sign eh. Mapapansin mo, ganito ang sign ng AC. Yan, ganyan ang sign ng DC. Ito DC, di ba? Yan DC. Ito sign ng AC yan. Medyo out of focus tayo yan. Sa analog kasi, pag ginamit mo yung 50 volts AC, ay halimbawa, susukatin mo is mataas sa 50, ilalagay mo sa, susukat ka sa kuryente ng 220 volt AC kuryente natin, ilalagay mo siya sa 250. Halimbawa, kung susukat ka ng 220 volts AC, susukatin mo 220 volts AC. Yung multimeter, ilalagay mo siya sa 0 to 250 volts AC. Volt AC. Yan. Itong gagamitin mo rin sa tester mo. Yan. Yan, ilalagay mo siya sa 250 volts AC. Ngayon, paano naman malalaman paano tama paggamit? Yung may papapansin ka rito, ito, meron siyang tatlong kategorya dyan, no? 10, 50, saka 250. Pwede mo magamit yan sa AC, DC. Kailangan, dito ka na pag AC ang susukatin mo, tututok mo yung point, sa selector mo sa AC. Pag DC ang susukatin mo, isupo-point mo naman yan sa DC. Yan, DC yan. Halimbawa, kung 250, kung mababa sa 1,000 volts DC, ibababa mo siya ng ganon. Kung halimbawa, susukatin mo yung mga 12 volts lang, meron siya, di gagamitin mo 50 lang. Ngayon, kung AC naman, lalagay mo siya sa AC, susukatin mo to 20 volts, susukat ka ng, alam mo to, 20 volts, isusukatin mo, i-range mo siya ng 0 hanggang 250. Mapapansin nyo mo rito, meron siyang 250 volts. Yan, papalo dito ngayon yan. Ang pag-count naman yan, 0 hanggang 250 volts. Halimbawa, ito yung 50, bali magiging 25, 50, 75, 100, 150 volts, ay 125 volts, 150, 175 volts, 200, 225 volts, 250. Ganun yun. Kasi ika-count mo na mula 0 hanggang 250, i-divide mo na lang yan lahat sa 250, yun ang magiging ng bawat scale, bawat guhit. Halimbawa, ito, kalahati ng 50 is 25. Kalahati ng 100 is 50. Kalahati ng 200 is 100. Diba? 200 o 100. Yan. Kaya kung susukat ka, kung sukatan mo kuryente to 20 volts, kung naka-range ka sa 250 to 20, ibig sabihin, dito papalo yung tester mo. Yan. Subukan natin sukatan ha. Yan. Itutusok natin to sa AC. Yan. Yan. Itutusok natin to ngayon sa AC volts. Medyo pumapal yung test prod natin. O hindi maabot sa yan, mamaya doon na lang. Ngayon guys, kung 1,000 naman, naka-rest tayo sa 1,000, ang gagamitin naman natin dyan, kasi wala namang 1,000 dyan, 10, 50 to 50. Itong 10 sa baba, yung gagamitin natin bilang rent sa 1,000. Naka-rent ka sa 1,000, DC yan ha. Yung kung AC naman ng susukatin mo, ito AC yan, nakalagay yan, AC volts. Kung 1,000 naman naka-rent ka, ito naman ang scale na gagamitin mo, yung 10. Bali mangyayari dyan, mapapansin mo, ito yung scale dito na 1, 2, 3. Pero sa kulay pula na ito mo, itatapat mo lang dito kasi sa ibaba, wala nang number eh.
andito yung number. Basta hanapin mo lang yung number niya. Halimbawa, kung ito to, ipapatak na 1,100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1,000. Yan. Yung 10 na yan, katumbas ng 1,000 yan. Bali ba ito to? 900, 800. Ngayon, pagdating dito, halimbawa, kung lumagpas man, kung ilan yung skill niyan ba sa pagitan nitong, sabihin natin 550, i-divide mo itong 500 to 600, divide mo yung scale, bilangin mo kung ilan yan, i-divide mo na lang siya. Yun na magiging katumbas ng bawat scale. Halimbawa to 5, tapos 600. Di bali magiging, kung 6 yan, 5 man, magiging 20 per scale niya. 20 per scale, bawa 500. Isang guhit, 520. Pangalawang guhit, 540, 560, 580. Tapos 600, ganun. Ganun na magiging ano niyan. Out of focus na tayo, pasensya na. Yan. Pag 50 naman, madali lang. Bawa 50 volts AC. Kasi pag 50, dito ka una magka-count sa scale na yan. 50, bali, 10, ano lang, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Yan lang. Kung magre-rinse ka rito, ba, naka-rinse ka sa 50 volts. Yan. Naka-rinse ka sa 50 volts DC ha. Yan, DC tayo, DC. Na 0 to 50 volt DC. Yan, naka-rinse ka sa 0 to 50 volts DC. Rinse, tawag dito, rinse. Yan, DC. Susukat tayo ng bawa. Susukatan natin 5 volts DC to 12 volts. Yan. Naka-rinse yung tester natin sa 0 to 50 kasi ang susukatan natin is 5 volts saka 12 volts. So, ganito. Yung tester natin naka-rinse sa 50 kasi 50 to 50, 1,000. Yan, tinapat ko sa 50, DC a DC. Ngayon, nagagamitin naman natin sa, bawa 0 hanggang dito sa 50. Yan, 50. Bali, kung susukat tayo ng 12 volts, dito tatapat yan. Yan, dito. Yeah, kasi ito, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Yan, 50. Naka-rest tayo sa 50. Ngayon, kung i-rest naman natin sa mataas, sa 250, ang gagamitin naman natin ito, 250. Bali, ang count niya naman is 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250. Ganyan lang. Kaya pag nagsukat ka, halimbawa, sukatan mo is 75 volts, dito tatapat ng 75 volts, naka-rinse ka sa 0 to 250 volts. Pag 1,000 volts DC naman, ang gagamitin mo naman is itong 10 sa baba. Mula rito, ka-count ka rito sa 10. Bali, magiging count yan is 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1,000. Yan, ganyan. Tapos, bawa 900. Kung di man may sakto rito, yung guhit yan, i-divide mo na lang sa kung ilan yan. Bali ba, kung 5 yan, 900. Eh di mga 920, 940, 960, 980, 1,000, ganyan. Yan, ganyan ang paggamit ng analog tester. Gets nyo na. Ngayon, magsusukat tayo. Sukatan natin. Ito guys, tinuro ko na kanina kung paano tamang pagsukat. Ito kasi hot ground. Mapapansin nyo, 400 volts. So, yung tester natin, kailangan natin ilagay sa 1,000 DC. Ayan, kasi ito easy to eh. Ayan, ilagay natin sa 1,000 DC kasi nga, kung sa 250, mataas sa 250 to kasi 400 volts to eh. 400 volts. So, ang tester natin, lalagay natin sa 1,000 volts. Ayan.
tester na to, panahon pa ni kupong-kupong to eh. Yan, nakaresta sa 1,000. So, ngayon, kukuha tayo ng ground, kagaya ng katulad ng sinabi ko kanina, itong kalahati, hot ground. So, dito tayo kukuha ng ground sa capacitor na malaki na to. Kasi yung ground nito, yung ground nitong dalawa, nakuryente ako, nahawakan ko, nakasaksak na pala. Ingat-ingat lang tayo guys. Itong ground nito, saka dito, magkasama yan, isa lang ang grounding yan. Pareho silang hot ground kasi nasa primary section siya eh. Itong kabilang secondary. So, ito, sukatan na natin. Unang-una, punta muna tayo sa EC. Yan, EC. Nakarense ako sa, kasi ang kuryente natin is 220. Yung kuryente natin sa mga kabayan, 220. So, nakarense ako sa 250. Kaya lang pumapalya tong test prod ko, subukan ko pa rin. Yan, titingnan natin sa EC tayo. Hindi ko alam kung sira yung tester ko. So, subukan ko ito sa digital. Hindi ko alam guys yung nasira tester ko. So, subukan natin sa digital. Sa digital, kukunin ko yung 600 volts AC kasi AC to DC to eh. Yan DC to AC. So, tatry natin sa digital. Ayan. Meron 230 volts AC. Ayan, AC yan guys ah. Mapapansin nyo, AC muna. Ayan, AC yun, nakalagay AC. Ayan, AC muna. Tapos, ayan, easy. Tapos dito guys, sa kabila, wala kang masusukat kasi switch to eh. Ayan o, mapapansin nyo, switch. Ayan, sa kabila. Tapos kailangan niya mag-switch on muna para gumana. Ayan, kailangan niya mag-switch on muna para gumana. I-switch natin muna. Ayan o. Ayan. Ayan, switch muna natin. Yan, oh. Sabihin, meron tayong 220 volts DC. Ngayon, after ng ano niya, after ng AC, ililipat naman natin siya sa DC. Yan, lipat natin siya sa DC. Yan. Bali, nakarita sa 600 volts DC kasi nga, ang nakalagay rito is 400 volts. Yan. 400 volts mataas. Ibig sabihin, mataas na masusukat natin. So, gagawin natin, dito tayo kukuha ng ground. Yan, dito tayo kukuha ng ground sa 400, sa negative. Ito, negative yan. Yan, dyan natin lalagay yung ground. Ito yung ground, ito yung sa positive. Yan. Yan, so ano natin ha. Yan, saksak na natin. I-on ko na. Yan, i-on ko na. Yan, ibig sabihin guys, mayroon tayong nasusukat na 316 volts DC. DC na yan na DC ah. Ibig sabihin, na-convert na. Yung AC, naging DC na siya. Yung AC natin, na-convert na, naging DC na siya. Ayan, DC na. Tapos, ito yung, ano, high voltage winding ng ferrite core transformer natin. Kasi ito, yan, tumakbo yan dito hanggang dito sa kabilang transformer, no? Yan, ibig sabihin mayroon supply yung
high voltage regulator natin. Tapos, dito kailangan may masukat din tayo dapat na supply. Yan, ibaba natin sa 200 volts. Mababa lang supply niya sa ano, bali 4.6 lang. Ibig sabihin, yung supply niya para sa oscillation ng IC, sa BDD ng IC, 4.6 lang. Yan, i-off muna natin. I-off natin, importante off. So dito, nasusukat lang dito, 4.6 lang para sa oscillation. Ito kasi, wala na siyang auxiliary windings, dalawa lang. So sa madaling salita, kung mapapansin nyo, itong ano niya rito, positive, yung positive. Dito na dumirekta sa IC. Ibig sabihin, kung i-analyze natin yung circuito, meron siyang ditong high voltage supply na 300 plus. Kailangan maglabas siya rito ng voltahe para masabi natin na buo tong IC na to na nag-oscillate siya. Kasi kung wala kang masukat dito na voltahe sa capacitor, lahat ng primary meron talagang dalawa capacitor lagi dyan. Yung supply sa oscillation saka sa standby high voltage niya. Ito kasi standby high voltage niya, Rho B+. Tinatawag ito Rho B+. Ano pa siya? Unmodulated pa. Unmodulated supply. Hindi pa siya smooth DC. Maging smooth DC yan pagka gumana na to itong regulator natin. So masusukat natin dito, may output siya na 4.5. Ibig sabihin, gumagana tong IC natin, naglalabas siya ng output na 4.5. Yan, ulitin natin. Yan. Ito yung IC na high voltage, ay capacitor na high voltage. Teka, medyo mataas yan. Mayroon siyang ayun, 318 volts. Tapos dito, ibababa natin kasi sobrang baba lang naman, 4 point something volts lang yung oscillation niya. Lagay lang natin sa 220 para accurate ang pagsukat natin. Titingnan naman natin kung ano. Yan, napakababa lang guys, oh. 465. 465. Kung mapapansin nyo, itong supply rito, kasi ito yung negative, di ba? Negative, magkasama yan dito eh. Ito yung negative, tapos negative ng capacitor, magkasama siya. Tapos itong positive niya, itong positive kabila, dumirekta na dito sa IC. Hindi yung iba kasi, nagkaroon muna ng auxiliary winding dito para supplyan to. Bilang BDD niya. Ito naman, malatandaan lang to na pag may output siya dito, yung IC na to may output na 5.6, ibig sabihin, gumagana, nag-oscillate na itong IC. Yun na lang palatandaan nung nag-design nito na pag nagkaroon siya ng output, buo itong IC, na kailangan maglalabas na siya ng secondary. So, titingnan natin yung secondary ngayon kung maglalabas siya. Itong design na to guys, gumamit pa siya ng optocoupler saka yung TL431 na shunt shunt regulator diode. Katumbas nito, Zener diode eh. Yan, so subukan natin yung output. Ito, tapos na tayo rito sa high voltage. Ngayon naman, pupunta tayo ng secondary, magsusukat tayo. Ang grounding naman sa secondary, pag dito magsusukat, ito yung grounding niya, yun, Yan, dito yung negative na to, yung mga negative niya, magkakasama yan, common ground, kung tawagin. So dito, ayan, yan, ganyan ang ground na magkakasama. Yan. So, tama na tong 20 volts kasi 12 volts na naman ang masusukat natin. Pwede na tayo magkaroon sa 20 DC. DC yan DC, 20 volts kasi ano lang naman to. Yan. Yan guys, may 5 volts. Yan, 7.56. Saka negative 7.55. So positive. Ayan, 5 volts.
Yan, 7.40. Yan, 7.42. I-off natin. At ito guys, paliwanag ko lang. After kasi nito na tumawid, kasi ano to eh, pag okay yung primary natin, magkakaroon yung tinatawag na induced current para i-transfer, parang ano siya, bali ito guys yung ano natin, ito yung sa chopper. Bali ito yung tinatawag na induced current, ibig sabihin ito, bali magbabibrate lang siya no, magbabibrate para itawid dito yung supply. Tinatawag na induced current, itatransfer niya yung supply sa kabila. Pag na-transfer na, ito kasi isip pa to eh. I-rectify niya lang sa pamamagitan ng Schottky diode para maging DC. Ngayon, bakit i-positive and negative? Kasi sa kabila, kung mapapansin nyo, pabaliktad yung diode. Kasi nga, para makakuha siya ng negative supply. Ito naman, yung forward bias niya, magiging positive 12. Tapos yung capacitor niya dito, yung negative, sa negative supply. Tapos positive negative. Mali ganito yung guys eh. Yan, ganyan siya oh. Yan, baliktad. Kung mapapansin nyo, baliktad siya. Yan. Tapos, filter. Napaliwanag ko na pala kanina to. After ng tumawid na yung current dito sa hyper transformer, AC, tapos i-rectify niya para maging DC, tapos filter capacitor para maging constant yung supply. Kasi pag wala to, hindi magiging constant ang supply, maaaring magpa-fluctuate, maaaring sobrang baba o mataas, hindi normal. Kaya importante na itong mga capacitor is gumagana. Tapos, meron siyang ano to, yung coil para sa 5 volts. 5 volts coil yan. Ayun lang guys. Ito namang isa, iba to. Ito yung mayroon siyang ano, Viper 22 eh, meron siyang auxiliary winding. Yan o. Papansin nyo, meron siyang auxiliary winding. Ito, tingnan naman natin kung ilan yung, laging may mapapansin nyo, yung mga capacitor sa primary. Laging dalawa. Ito, papansin niyo. O, dalawa. 4.7, 400 volts. Dalawa. Ito, ganun din. Kung mapapansin nyo, ayan o. Dalawa din o. 10 microfarad, 50 volts. Ayan. Ganun din, dalawa rin yung capacitor sa primary. Ito secondary. Ayan. Ito, dalawa din. Ito, tingnan natin. Ayan. Ito, tingnan natin kung ilan yung lalabas. Kasi ito, manggagaling dito sa auxiliary winding ang supply. Kung ito, palatandaan pagbuo yung IC kung mayroon siyang output. Kasi itong IC na to, itong supply niya nanggaling sa loob. Ayan o, IC na to. Ayan. Ayan. Itong isa, ang supply niya, ayan o, supply niya, ito nirectify ng rectifier diode galing sa ng auxiliary winding. Ayan o, ito yung isa, ito yung pangalawa. Ito yung sa auxiliary winding niya. Ito yung high voltage winding niya eh. Kasi ito yung sa auxiliary winding. Tapos rectifier diode. Ayan, mapapansin mo. Rectifier diode. Tapos, pumunta rito. Ayan o. Ayan. Ayan. Subukan natin yung saksak. Ayan. Gaya ng dati, mag-umpisa tayo sa AC. Yan, mag-umpisa tayo sa AC. Kasi, pag pinlog-in mo sa 220, ang masusukat mo muna una-una is 220. Yan. Yan, ibang transform, ay ibang power supply naman to guys ha. Ayan o.
transformer pa rin ng DVD pero meron siyang auxiliary winding. Yung kanina wala siyang auxiliary winding. Yan, dalawa lang ang ano niya. Dito apat. So tingnan natin kung meron siyang AC. Ayan, meron siyang 230 volt AC. Ayan. Tapos ito sa switch. Ayan, big sabihin naka-on na yun. Ayan, naka-on na siya. Tapos, ito yung capacitor. Dahil hot ground to, dito tayo kukuha ng grounding sa negative supply nito. Ayan. Ayan. Tapos na tayo sa AC, ibig sabihin may pumasok na ng AC, dilipat naman tayo ng DC. Dahil malaki, mataas yung ano niya. Ang nakalagay dito is 400 volts. So, ilalagay natin ng 600 volts. DC na, DC. Ayan. Ayan, nakasukat tayo ng 316 volts DC. Dito sa capacitor na to nasukat natin 315 volts DC. Ayan, 317 volts DC. Tapos, dito sa capacitor na to, sa oscillation, tingnan natin kung ilan na masusukat natin dito. Ayan guys, so 9.55 volts para sa supply ng ano nito, IC. Sa BDD supply itong IC, ibig sabihin meron siyang 9.55. Ayan. Ayan guys. Ibig sabihin, kumpleto ng supply. Dapat kagana na tong secondary natin kasi meron na siyang supply sa oscillation at meron na siyang standby supply na high voltage sa Ruby plus na 317 volts. Kaya pag magsusukat tayo, titingnan natin yung naka-indicate sa capacitor. Naka-indicate sa capacitor. Doon tayo babase ng supply sa naka-indicate sa capacitor niya. Tapos, ngayon, pupunta naman tayo ng secondary. Tapos na tayo sa primary. Secondary, dito naman tayo kukuha ng ground sa secondary dito. Ayan, dito naman tayo kukuha sa grounding. Magkaiba yung ground kasi ng itong hot ground sa cold ground. Ngayon dito tayo kukuha ng ground sa secondary. Ayan guys, meron siyang negative 9.96. Ay, mali yung ano natin. Pagpalitin lang natin. Yan, 9.95 volts. Yan, meron siyang 5.05. Tapos negative 10 volts. Positive 9.95. Ibig sabihin, buo lahat yung output niya. Kasi ito yung nakalagay dyan, yan o. Yan. Ito ground, negative 12 volts, positive 12 volts, tapos 5 volts. Kikita ba? Ano, 12 volts. 12, negative 12, tapos 5 volts. Yan yung output niya. Ito sa 5 volts to, 5 volts. Yan. Ngayon, tingnan naman natin yung sukatan naman natin tong ano na to, yung
kung ilan yung masusukat dito. Kasi alam ko sobrang baba lang masusukat mo dito eh, sa optocoupler. Yan. Optocoupler, masusukat nyo mo 4 point something lang. Ito optocoupler guys. Ayan, oh. Sukat mo 4 point something lang eh. Ayan, no, sa optocoupler. Ito guys, yung ano niya, sa TL431 na to, ito yung pinaka-reference voltage niya para masabi mo pag naabot niya na yung threshold voltage niya na 2.5, saka mag-activate itong ano na to, voltage yung regulator na to. Ito yung sa ano niya eh. Ito yung sa reference voltage, tapos ground yung gitna. Tapos ito yung sa input. At subukan natin. Yan guys, so 2.5 ang ano nito eh. Pansin nyo. Ito ground to ground. Tapos ito yung ano, ayun, 2.5 ang masusukat mo rito sa dito sa pin na to. Yan, dito sa pin na to 2.5, ibig sabihin ito yung pinaka B-ref nya, reference voltage. Para masabi mong buo to, gumagana to, dapat may masukat ka dito 2.5. Tapos itong input na to, papunta rito sa optocoupler, 5 volts siya. Para mag-activate itong optocoupler, 5 volts yung in nya. Tapos itong ano, itong pin na to, yung gitna ang ground eh. Tapos ito yung reference voltage nya, 2.5. Ibig sabihin, buo lahat to guys. Good siya. Yun lang. Guys, salamat sa panonood. Sana nagustuhan nyo yung munting handog natin. Sana may natutunan kayo. At sana mag-subscribe kayo sa channel ko para kahit paano naman magkaroon na tayo ng marami pang subscriber. Maraming salamat guys.